lang ng mga fisherman natin. We are united to defend and protect what we have. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive person with disability sinaktan ng lasing umano niyang manugang sa Tagudin, Ilocos Sur. Ilang gasolinahan na uubusan na ng supply ng produktong petrolyo bago pa ang nakaambang taas presyo sa susunod na linggo. Shipping lines nagtaas na rin ng pamasahe sa barko. Pagpapabalik sa bansa ng mga Pilipinong naipit sa tensyon sa Middle East nagpapatuloy. Department of Migrant Workers pumalag sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mabagal anyang repatriation ng pamahalaan. Mga pulis at grupo ng mga kababaihan at kabataan nagkagirian sa protesta ngayong International Women's Day. Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obiena wagi ng ginto sa ISTAF Indoor sa Germany. At Roha star Kyle Echari bukas na makatrabahong muli si PBB ex-housemate Kai Bontinola. Sa pamilya, pasintabi po sa mga karahasang nilalaman ng balitang ito. Sa pool sa video ang pananakit ng isang lalaki sa kanya mismong biyenan na babae na isang person with disability. Lasing umano ang lalaki nang mangyari ang insidente. Kinunde na naman ng Department of Social Welfare and Development ang pang-aabuso at nangakong tutulong sa biktima. Nagpapatrol, Jesse Cruzat, exclusive. Sa 4 na segundong cellphone video na ito, hinataw ng t-shirt ng isang lalaki ang isang babae. Sa isa pang video, nagbitbit pa ng isang maliit na tangke ng LPG ang lalaki at ambang ihahampas sa nagmamakaawang ginang. Nangyari ang insidente sa Barangay Lasud sa Tagudin, Ilocos Sur noong 3 ng Marso. Napag-alamang isang person with disability ang babae at mismong manugang niya ang lalaking nanakit sa kanya. Kwento ni Desiree, isa sa mga anak ng biktima, umuwi ang kanyang bayaw na lasing galing sa trabaho matapos sunduin ng asawa niya. Bago po nangyari yung pananakit, meron na po silang away ng ate ko. So nagwala-wala po siya dun sa bahay namin, dito sa Barangay Lasud, Tagudin, Ilocos Sur. Nagwala-wala po siya kasi may away na po sila ng ate ko na napapabayaan na daw po kasi ng ate ko yung bayaw ko kasi naitutuon na daw po ng ate ko lahat ng oras niya sa mother ko, sa mother namin. Dito na umano binalingan ng lalaki ang kanyang biyanan na kauopera lang sa utak noong nakaraang taon. Humihingi po kami ng tulong, lalo na po sa mga kapulisan para po mabigyan po ng hustisya sa nangyari po kay mama. Kasi hindi po makatarungan yung ginawa niya. At kahit sinong tao po, wala pong rights para gawin yun sa mga taong wala pong kalaban-laban. Mariing kinundi na ng Department of Social Welfare and Development ang insidente. Ayon sa kagawaran, walang puwang sa lipunan ang pananakit at pang-aabuso sa kababaihan, lalo na't ipinagdiriwa ngayon ang International Women's Day. Yung ating mga nanay, yung ating mga tiyahin, mga ate, nararapat lang na igalang at protektahan sila. Again, walang sino man po ang dapat manakit
sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga may kapansanan. Dagdag ni Dumlao, handa ang DSWD na tulungan ang sinaktang ginang. Kung ipupursu po yung legal case against the perpetrator o yung nanakit po doon sa nanay, ay maaari natin silang tulungan, yung sinanay at yung kanyang mga anak. Pwede natin silang mai-refer sa Public Attorney's Office para makapag-sampa tayo ng kaso laban nga doon sa perpetrator. Nai-report na rin ng pamilya ng biktima ang insidente sa pulisya na handang magsampa ng kaso laban sa lalaki. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Arestado ang 2 pulis at 3 sibilyan sa buy-bust operation sa Barangay Western Bikutan, Taguig City nitong Sabado ng hapon. Kapwa nakadestino sa Taguig City Police Station ang 2 pulis. Nakuha sa kanila ang 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga arestado. Nasamsam naman ng mga otoridad ang 800 kilo ng hinihinalang high-grade marijuana o kush sa Manila Container Port ngayong Sabado. Tinatayang aabot sa 640 million pesos ang halaga nito. Arestado ang lalaking taga Legazpi City na nag-claim umano ng shipment. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect habang isa sa ilalim sa forensic examination sa PDEA Laboratory ang mga nasamsam na kush. Ilang gasolinahan ang mabilis na naubusan ng supply matapos dumagsa ang mga motoristang maagap na nagpapakarga bago ang big time na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Pero babala ng Department of Energy, bawal pang magtaas bago ang price adjustment sa Martes. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol Liza Aquino. Liza, kamusta ang sitwasyon ngayon sa mga naikutan mong gasolinahan? Adrian, alam natin ngayon Sunday is Family Day, so kadalasan nasa simbahan, mga pasyalan ng ating mga kapamilya, pero mukhang nadagdag sa itinerary nila for today ang pupunta sa mga gasolinahan. Dagdag sana po ang ilan sa mga motorista sa iba't ibang mga gas stations dito sa Quezon City para magpakarga na nga ng petrolyo bago pa inaasahang malawakan o big time oil price hike sa darating na Martes. Mula sa gasolinahang ito, umabot sa bahagi ng Commonwealth Avenue ang pila ng mga sasakyan na matyagang naghintay para makapagpakarga ng petrolyo. 57 pesos kada litro ng diesel dito at 55 pesos ang kada litro ng gasolina na mas mura kung ikukumpara sa ibang gasolinahan kung saan halos 70 pesos na ang kada litro ang presyuhan. Isa sa pumila si Tatay Francisco, isang jeepney driver. Sayang din, 57.90. Sa lalong 69. Malaking din, bawas sa kita. Kaya nga nagtsatsaga kami. Sana naman matigil na yung gulo sa Iran. Willing to wait na rin sa gasolinahan si Elpidio para makapagpa-full tank sa mas murang halaga. Walang pera siguro tanggalin yung excise tax ng petrolyo para happy lahat. Mahaba rin ang pila sa isa pang gas station sa Philcoa, Quezon City. Kaya ang iba, ubos na ang diesel at gasolina na lamang ang binibenta. Naabutan pa ng aming team ang isang gasolinahan na nagpapalit na ng kanilang mga signage dahil ubos na ang lahat ng produktong petrolyo kahit 1:30 pa lang ng hapon. Paliwanag ng supervisor nila, 3:00 ng hapon ang dating ng bagong supply pero mabilis talagang nagkakaubusan ngayong araw. Sinusubukang hinga ng pahayag ng ABS-CBN News ang Department of Energy hinggil dito pero wala pa silang tugon. Samantala, nauna nang nagpaalala si Energy Secretary Sharon Garin na bawal ang overpricing at hoarding ng mga petrolyo. Naglabas din ng listahan ng DOE na nagtatakda ng price range na dapat sundin ng mga gasolinahan para sa March 6 hanggang March 9. Nag-umpisa na rin mag-inspeksyon ng DOE sa iba pang lugar sa bansa para tiyaking sumusunod ang mga gasolinahan sa tamang presyuhan at ipaalalang bawal pang magtaas ng presyo ngayon dahil sa Martes pa ang price adjustment. Samantala, humihirit ng dagdag pasahe ang grupo ng mga city buses sa Mega Manila pero wala pang tugon ng LTFRB sa kanilang hiling. Provincial Authority, actually we are asking for 2 pesos before nung nag-file kami. Maaring yun lang ang ibigay sa amin, yung succeeding kilometers,
kahit hindi na yon kasi it will take time if they will do that kasi may fare matrix pa yan, etc. Ayon sa DOTR, pag-aaralan nilang mabuti ang panawagang Provisional Authority para sa 2 pesos base fare hike. Lalo't kailangan balansihin ang epekto nito sa pagtaas ng inflation at presyo ng mga bilihin. Adrian, sa quick update lang tayo na dito ako sa isa sa mga gas station sa Timog Avenue sa Quezon City. Makita nyo sa akin ngayon na puno na po o marami na ang mga kapamilya natin nagpapakarga dito. Ngayon lahat ng aisles ngayon ay okupado. At kanina lang ay may mga pila na rin tayo nakikita dito sa nabanggit ko na gas station. Pero syempre paalala po ng Department of Energy sa lahat ng publiko ngayon i-report sa kanilang hotline at official social media pages ang anumang pong gas stations. Makikita po nila na may overpricing na nagaganap para po agad itong maaksyonan ng nabanggit kong ahensya. At syempre bukod pa nga dito sa pinag-aaralan na pinaghahandaang fuel subsidy na ipamimigay ng LTFRB sakali mang makatanggap na sila ng go signal, nakatanggap din tayo ng pahayag ngayon sa Department of Transportation na makikipag-ugnayan sila sa Department of Budget and Management para makakuha na ng tinatawag natin na SARO o Special Allotment Release Order para sa Service Contracting Program na isa pa pong subsidy o tulong para naman sa mga kwalipikadong drivers at operators. But of course, hintayin pa natin yan yung mga detalye at anunsyo in the coming days dito sa mga nabanggit kong ahensya. Balik sa'yo, Adrian. Liza, bagamat sa report mo na merong sa Mindanao na nag-iikot ng mga taga-DOE, dyan ba sa inikutan mo dito sa Metro Manila, may natsyempohan ka ba ng mga taga-DOE? Kasi syempre yun nga, dahil bawal pang magtaas at saka malay ba natin kung talagang out of stock yung iba para malaman talaga kung totoong wala ngang supply. Adrian, wala tayong nakita sa ating pag-iikot sa ilang mga gasolinahan sa Commonwealth Avenue, ilang mga areas sa Quezon City. Nitong mga nakarang araw, ito na po yung pangatlong araw na ako po nag-iikot sa mga gasolinahan at so far wala pa tayo natsyempohan ng mga tauhan from the LGU and the DOE na nag-iikot po dito sa mga gasolinahan, Adrian. Okay, maraming salamat, Liza Aquino. Nagtaas na ng pamasahe ang ilang barko habang inihayag ng isang samahan ng shipping lines na magtataas din sila ng pamasahe ng hanggang 30% dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng giyera sa Middle East. Nagpapatrol, Dennis Dati. Mataas na pamasahe sa barko ang sasalubong sa mga uuwi sa Holy Week. Tumaas na ang pamasahe sa barkong Fastcat. 542 pesos lamang ang binayaran ng estudyanteng si Earl noong nakaraang linggo nang lumuwas siya sa Batangas. Pero ngayong pauwi na siya sa Oriental Mindoro, 650 pesos na ang binayaran niya. Mag-e-aircon sana siya pero nasa 715 pesos ang pamasahe. Hindi pa siya naka-discount dahil naiwan niya ang kanyang student ID. Mahirap sa akin. Bilang isang estudyante po, wala naman po akong sarili kong income. And then, syempre, nagulat po ako Wala naman po akong choice kundi bayaran. Nag-anunsyo na rin ang Montenegro Shipping Lines na magtataas ng pamasahe simula March 23 sa lahat ng kanilang ruta. Ang dating 528 pesos sa pamasahe sa rutang Batangas-Calapan ay papalo na sa 600 pesos. Kasama rin sa tataas ng pamasahe sa mga sasakyang isinasakay sa barko. Mahirapan na umuwi ang mga tao ngayon, lalo ngayong Holy Week. Dati po nung pandemic, nagtaas sila. Tapos nung hindi na pandemic, hindi na naman sila nagbaba ng pamasahe. Tapos ngayon, mataas na ulit. Ang mga anak gusto tumawid, hindi na daw matawid. 25% din ang itataas sa pamasahe sa Starlight Ferries simula sa March 10. Ayon sa Philippine Inter-Island Shipping Association o PISA, kailangan na nila magtaas ng pamasahe dahil nagtaas na rin ang presyo ang kanilang mga supplier ng krudo dahil sa epekto ng gera sa Middle East. Sa Northern Samar ho, dati ang bilin, anong nakarapang linggo, bili lang ho namin bago ho sumiklab ang kaguluhan sa Middle East. Ang bili lang ho namin is around 53 pesos. Oo. Yung isang araw po, 80 pesos na. Oh. Kahapon, meron ho naglabas ng memo na magna 90 pesos na po sila. Ang masakla po, puti sana kung in presyo lang pinag-usapan ho natin, may ibang lugar na ayaw na magbenta kasi wala daw silang supply. Sabi pa ng PISA, posibleng mula 20 hanggang 30% ang posibleng itaas ng pamasahe sa barko ng kanilang mga miyembro depende sa lugar. Suhestyon ng PISA, bawasan ng gobyerno ang buwis sa fuel at iba pang bayarin na sinisingil ng gobyerno. Tumulong din po ang ating mga government agencies na wag muna maningil Opo. ng mga kanilang sobrang taas na
charges na nakakadagdag sa gastos. Saka ho siguro pati mga corporate income tax, medyo bawas-bawasan muna, bigyan lang muna tayo reprieve, kagaya ho nung ginawa nila nung pandemic dahil sa sigalot na nangyayari sa Middle East. Hindi na ho siguro dapat gawin na po. Lalo na ho ang shipping because 90% of goods are being transported by ships. Hiling ng pasaherong gaya ni Earl, sana matulungan sila ng gobyerno. Dapat nga po kumilos yung gobyerno about dito para kahit papano, hindi naman para patas po sa lahat. Deregulated ang pamasahe sa barko, kaya hindi ito kontrolado ng gobyerno. Ayon sa Philippine Inter-Island Shipping Association, isa sa nakikita nilang hakbang para makatipid sa krudo ay magbawas ang biyahe ng kanilang barko, lalo na sa panahong kakaunti naman ang bilang ng mga pasahero. Dennis Datu, ABS-CBN News. Panalo ng ginto ang Pinoy pole vault star na si EJ Obiena sa ISTAF Indoor sa Berlin, Germany nitong Sabado. Ito ay matapos niyang ma-clear at maitala ang kanyang season's best na 5.78 meters. Nagawa niya itong malampasan sa isang attempt lang. Sumunod kina Obiena ang mga katunggali mula sa Norway at the Netherlands. Samantala, bigo namang umusad ang tambalan ng Pinay tennis star na si Alex Ayala at Eva Jovic sa women's doubles sa Indian Wells. Tinalo sina Ayala at Jovic ng tandem nina Hailey Baptiste at Helena Ostapenko sa score na 2-6, 2-6. Bukas ay muling sasabak sa court si Ayala para sa pagpapatuloy ng women's single kung saan makakaharap niya sa round of 32 ang world number 4 na si Coco Gauff. Well, it's not my first huge match. I think it's definitely going to be a tough one. Coco is an amazing player and playing at home, so I'm expecting a big crowd to rally behind her just because she's amazing. I'm ready and I'm looking forward to it. Yeah. Ilang ruta ng mga barko malapit sa Iran idineklarang warlike operations area. Mga tripulanteng Pinoy pwedeng tumangging maglayag dito. At Roja star Kyle Echari bukas na makatrabahong muli si PBB ex-housemate Kai Montinola sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Patay ang dalawang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa SUV sa barangay Minanga, San Mariano, Isabela, Sabado ng hapon. Ayon sa San Mariano PNP, lumihis ng linya ang motorsiklo nang makarating sa pakurbang bahagi ng kalsada. Saktong paparating ang kasalubong na SUV at tuluyang sumalpok dito ang motorsiklo. Parehong tumilapon ang driver at angkas ng motorsiklo sa lakas ng pagbangga. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Nasa kustudiya na ng San Mariano Police ang driver ng SUV habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Tumulak na patungong Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo ng umaga para sa 4 na araw na working visit doon. Kabilang sa biyahe ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bibisita ang Pangulo sa United Nations at inaasahang mananawagan siya para sa kapayapaan sa Middle East sa gitna ng giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Isusulong anila ni Marcos na magkaroon ng restraint o hinahon at pagrespeto sa international law at pagbalik sa dialogo ng mga sangkot na partido. Magtatalumpati rin ang Pangulo sa special session ng United Nations General Assembly para makakuha ng dagdag na suporta para maging non-permanent member ng UN Security Council ang Pilipinas para sa taong 2027-2028. Nauna nang sinabi ng DFA na walang nakatakdang pulong sina Marcos at US President Donald Trump at wala ring dadaluhang pagtitipon si Marcos kasama ang Filipino community.
Naging bahagi na ng hapunan ng mga Pilipino ang panonood ng kapamilya seryeng Batang Quiapo. Kaya naman isang engrandeng pasasalamat sa ASAP ang inihanda ng cast para sa mga kapamilyang tumutok gabi-gabi. Samantala, abangan din ang mga kapanapanabik na eksena sa nalalapit na pagtatapos ng Roja. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Bago ang huling laban ni Tanggol, nagkasama-sama muna sa ASAP stage ang buong FPJ's Batang Quiapo family para magbigay pasasalamat sa mga kapamilya na masigasig na sumubaybay sa serye gabi-gabi. Bukod sa kanyang inihandang engrandeng pasabog, ang mga bida ng FPJ's Batang Quiapo tulad ni Coco Martin, Maris Racal at Jake Cuenca. Nakisaya rin sa ASAP stage ang iba pang kapamilya stars tulad ng Bini, Darren, Eric Santos, Sofronio Vasquez, Ogie Alcacid, Bel Mariano, Alexa Ilacad at marami pang iba. Nagbigay pugay din sila sa bawat miyembro ng produksyon na bumuo sa #1 teleserye ng bansa. Present din si Julia Montes para naman i-promote ang Sigabo, ang bagong labanan nila ni Coco na misyon anya hulihin ang mga puso ng mga kapamilya gabi-gabi. Ngayong linggo na rin matutuldukan ang mapanganib na misyon ng mga karakter sa Roja sa inaasahang action-packed finale. Sipax na nila ang cast sa isa't isa habang nagpasalamat naman si Kai Montinola sa pagyakap ng buong Roja family sa kanya sa una niyang opisyal na serye. At first, I was intimidated. I'm very grateful that they're here to guide me as a baguhan. Game naman ang bida na si Kyle Echari, makatrabaho muli si Kai. I would love to work with her again. I think since day one when we got to work in MMK, nakabuo kami ng good chemistry when it comes to working together. Dahil sa kanilang click na chemistry, excited na ang fans sa susunod na proyekto ng Cebuano Stars. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Higit 80 stranded na turistang Pinoy nakalabas na sa Jordan sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. At isang babaeng pulis na saktan matapos magkatulakan sa protesta sa Maynila. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Nakatakdang dumating ngayong linggo ng gabi ang mahigit 30 overseas Filipino workers habang 82 sa higit 100 Pilipinong turista ang nakalabas na ng Jordan at pauwi na rin ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kinwestiyon naman ni Vice President Sara Duterte kung bakit natatagalang magpadala ang Pilipinas ng eroplano para sa repatriation ng mga OFW. Nagpapatrol Francis Orso. Napapadalas na ang tunog ng sirena sa Tel Aviv, Israel sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. 25 taon ng caregiver sa Israel, si Heki Cardenas. Aniya, kalalabas lang niya sa bomb shelter matapos tumunog ang mga sirena. Sa loob ng isang araw, mga around 5 to 6, marami. After 20 minutes, mayroon na namang siren. Kaya takbo naman. Sa akit lang namin. After 10 minutes, baba na naman kami. Akit baba na kami sa daanan eh. Kwento pa ni Heki, nababalitaan na rin nila ang repatriation program ng gobyerno para sa mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa Middle East para maiuwi sa Pilipinas. Pero giit niya, maraming mga kababayang nag-aalangang umuwi. Ang reason nila kung uuwi na magparipat, anong mangyayari sa pamilya nila, lalo kung sila lang ang breadwinner. Kawawa naman. Mabuti sana kung mayroong mga available na jobs sa Pilipinas na madaling pumasok. Kung from worst to worst, yun, we have no choice kung hindi magparipat. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may nakatakdang dumating na 37 OFW sa Pilipinas linggo ng gabi. Ito na ang ikapitong repatriation flight mula Dubai at bahagi ng patuloy na pagpapauwi ng mga Pilipinong apektado ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Tonight, there will be another, a 7th EK flight, and that flight will carry
hopefully maka-take off. Hindi pa siya nagte-take off, but hopefully with the security concerns, maka-clear siya at maka-take off. That flight will carry 37 OFWs on DMW OWA funded ticket. Bago ito, 6 na Emirates flights na ang nakarating sa Pilipinas, sakay ang mahigit 300 OFWs at ilang dependents matapos makansela ang kanilang biyahe simula noong February 28. Tutok din ngayon ang pamahalaan sa paghahanda ng mga land border evacuation para sa mga OFW sa Israel, Bahrain, Kuwait at Qatar dahil sa limitasyon sa airspace sa rehiyon, habang patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga OFW doon. Bearing in mind na ayaw natin magpipatawag sila sa MWO para magbigay ng assistance. So we are making an effort to either deliver the assistance to them, or kung financial assistance, we are undertaking digital cash transfers. Dagdag naman ng Department of Foreign Affairs, ligtas nang nakaalis sa Amman, Jordan ang 82 sa 113 Pilipinong turistang na stranded doon dahil sa magulong sitwasyon sa rehiyon. Mula sa Queen Alia International Airport, dumaan sila sa mga transit hubs sa Cairo, Egypt, Dubai, UAE, Mumbai, India at Riyadh, Saudi Arabia, bago sumakay ng mga connecting flight pauwi ng Maynila. Tiniyak ng DFA na patuloy na tinutulungan ng Embahada ng Pilipinas sa Amman ang 31 Pilipinong turista na naroon pa rin sa Jordan para masigurong ligtas silang makauuwi sa Pilipinas. Sa kabila nito, pinuna ni Vice President Sara Duterte sa kanyang bagong digital program Ibalik ang Tapang at Malasakit na mabagal ang tugon ng gobyerno para ilikas ang mga OFW mula Middle East. Napakadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Tiniyak naman ni Secretary Kakdak, kumikilos na ang pamahalaan para ligtas na mailikas ang mga Pilipino sa mga lugar na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Along those lines are underway, yes. Yes po. So nagpapadala na tayo. Opo. Yes. Samantala, idineklara rin ni Kakdak bilang warlike operations area ang Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman na dinaraanan ng mga barko at shipping vessel. Ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino, ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon, or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino. At hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Ayon kay Kakdak, nakabatay ang hakbang na ito sa desisyon ng Warlike Operations Area Committee ng International Bargaining Forum. Kung sakali may masawi o magtamo ng disability ang Pilipinong tripulante, maaring makatanggap ng pamilya ng seafarer ng doble ng halaga ng kinikita nito sa trabaho. Francis Orsio, ABS-CBN News. Umagapay po ang inyong ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga nasunugan sa Nia Road, Barangay Piñahan, Quezon City. Namahagi po tayo ng nasa 1,000 food packs sa evacuation center sa may National Irrigation Administration. Marami po sa mga residente ang naabo ang bahay at nawala ng kabuhayan, kaya umaapela silang matulungang makabangon mula sa trahedya. Ilang kababaihan idinaan sa Zumba at paglalaro ng football ang paggunita sa International Women's Day sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Nagkainitan at nagkatulakan ang hanay ng mga rallyista at pulis sa Maynila sa protesta kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day. Nagpapatrol Jessie Cruzat. Problem na lang tayo. Basta peaceful lang po tayo. Patungo sa ng US Embassy ang mga nagpuprotesta pero hinarang sila ng hanay ng mga pulis sa bahagi ng Calao Road sa Maynila Sabado ng umaga. Sa halip na tumigil, nagdire-diretso sa pagmamarcha ang grupo hanggang sa magkatulakan ang dalawang panig. Parehong natumba ang ilan sa mga pulis at mga nagpuprotesta. Isang pulis na babae ang nasaktan sa insidente. Bahagyang natigil ang tensyon nang mag-usap ang dalawang panig. Pero sa gitna ng negosasyon, muling tumaas ang boses ng mga rallyista sa mga pulis. Hindi na kami na-surprise
surprise. Dahil gaya nga po ng nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo, no, ang Pilipinas din ay nagsisilbing protektor ng Estados Unidos. Giit ng pulisya, hindi rally zone ang US Embassy at mga pangunahing lansangan sa Maynila. Nakunan din naman ang ating mga kaibigan mamamahayag yan kung sino ang nag-umpisa. Patuloy nating nirerespeto po ang karapatan ng bawat isa, pero patuloy po nating pinapaalala sa kanila na ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Pinangunahan ng grupong Gabriela ang protesta. Kabilang sa mga isyong tinalakay ay ang kanilang pagtutol sa pag-atake ng US at Israel sa Iran. Isinulong din ng grupo ang karapatan ng kababaihan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng International Women's Day. Kailangan ipaliwanag sa publiko ang kahalagahan ng pagrespeto sa karapatan ng kababaihan at pagpapanagot sa mga lalaki na sa tingin nila ay pwedeng bastusin, no, publicly ang mga kababaihan. Dahil hindi nakarating sa harap ng US Embassy, sa gitna na lamang ng Calao Road ipinagpatuloy ng grupo ang programa. Sa pagtatapos ng kilos protesta, sinunog nila ang mga larawan ni US President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinuturing nilang kalaban ng kapayapaan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Ipinagdiwang sa iba-ibang paraan ang International Women's Day. Ito'y para ipaglaban ang karapatan at ipagdiwang ang husay ng kababaihan sa iba-ibang larangan. Nagpapatrol, Alison Ko. Kaliwat kanan ang aktibidad na nagpupugay sa kababaihan. Ang 85 anyos sa si Adelfa Cabarubias nakizumba party sa Pasay City bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Women's Day. Naaalis lahat ng strength, lahat ng mga problems iniiwan sa bahay. Pag nagsusumba, talagang masaya. Nawawala lahat ng problema. Sumali na sana lahat ng mga kagaya ko. Pati sa larangan ng sports, nagdiwan din ang mga kababaihan ngayong linggo sa AFC Women's Football Day na pinangunahan ng Philippine Football Federation. Mahigit 300 kababaihan ang naglaro ng football at nakiisa sa watch party ng laban ng Pilipinas kontra Iran sa AFC World Cup 2026. The idea is really to celebrate the growth and the spirit of women's football here in the Philippines and also around Asia. And it's telling of, diba, kung gaano na tayo halayo, kung gaano na ka-exciting yung growth natin bilang women in sport and women in football. Nangako naman si President Ferdinand Marcos Jr. na desidido ang kanyang administrasyon na pangalagaan at palakasin ang papel ng kababaihan sa lipunan. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, hindi lamang papuri ang dapat na ibinibigay sa mga babae at dapat magkaroon ng mga sistemang tunay na susuporta sa lakas ng kababaihan. Bakit gano'n ang ating lipunan? Pagsulong ng karapatan ng kababaihan ang patuloy na sigaw ng iba't ibang grupo at mga women's advocates sa rally sa Maynila. Mula po ako 1970, lumalaban na po ako para sa kagalingan, hindi lang ng kababaihan, pati ng lahat ng Pilipinong mamamayan. Hanggang ngayon po nandito ako, nag-oorganisa ako ng kababaihan para lumaban para sa buhay na may dignidad. Anila, kahit malayo na pero malayo pa ang mga advokasiyang dapat ipaglaban gaya ng pagrespeto, pantay na oportunidad at pagkilala sa husay ng mga babae. Alison Ko, ABS-CBN News. Siyempre, happy 18th birthday Yes, sa'yo. very good 18th birthday. Thank Regalo you ko po. na yan. At syempre, happy International Women's Day sa Happy iyo, sa International inyo po. Women's Day. At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Victoria Tulad. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Adrian Ayalin. Andito kami, naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.